Ana's point of view. Tumango lamang ito at hindi nagsalita. Tumayo naman ako at naglakad palabas ng silid. Ngunit akmang pipihitin ko pa lamang ang doorknob nang bigla niya akong tawagin. Nagtatano ang mga matang nilingon ko siya, ngunit hindi ako nagsalita. Naniniwala ako na may isang babaeng magpapabago sa anak ko. Ang babaeng magiging dahilan para manumbalik ang kanyang paniniwala pagdating sa pag-ibig. At naniniwala ako na ang babaeng yun ay dumating na. Seryoso ang anyo na sabi niya sa akin. Tumango lamang ako sa sinabi niya at hindi nagsalita. Pagkatapos ay tuluyan na akong lumabas ng library. Ngunit hindi mawala-wala sa aking isipan ang huling sinabi ni Mr. Villamor na dumating na raw ang babaeng magpapabalik sa tiwala at paniniwala ni Evan pagdating sa pag-ibig. Sino naman kaya ang babaeng yun? At nasaan siya? May bago bang girlfriend si Evan? Mula sa pinapanood kong palabas sa telebisyon, ay lumipad ang tingin ko papunta sa pintuan ng aking silid. Nang marinig ko ang tatlong magkakasunod na katok mula sa labas ng pintuan. Agad akong bumaba sa kama at binuksan ng taong kumakatok. It's lunchtime, princess. Nakangiting bungad sa akin ni Evan nang pagbuksan ko siya ng pintuan. Magmula nang bumalik ako sa pagiging bodyguard niya, ay nabawasan na ang pagiging pasaway nito. Hindi na ito nagtatangkang tumakas mula sa akin, kaya hindi ko na nilagyan ng tracking device ang gamit niya. Hindi na rin ito masyadong naglalabas ng bahay, kaya naman laging nasa loob ng bahay lamang din ako at walang ginagawa. Safe naman kasi ang binata sa loob ng bahay nila, dahil sa dami ng mga nagbabantay na armadong gwardiya sa loob at labas ng bahay ng mga Villamor, ay imposibleng makapasok pa ang taong magtatangka sa buhay niya. Hayahay tuloy ako kapag narito lamang kami sa loob ng bahay. Kapag lumalabas na kami sa bahay, ay saka lamang nagiging alerto ang lahat ng aking mga pandama. Busog pa ako kaya kayo na lang muna ang kumain. Sagot ko. Ang totoo ay nagugutom na rin ako. Ngunit ayoko makipagsabay kay Evan sa pagkain. Naiilang kasi ako sa klase ng mga tingin ipinupukol niya sa akin. Gusto ko ay sabay tayong kumain. Kaya kung mamaya ka pakakain ay mamaya na lang din ako. Samahan muna kita dito sa kwarto mo para kapag nagutom ka na ay sabay na tayong magpunta sa hapagkainan. Nakangiting sagot ni Evan na biglang pumasok sa loob ng aking silid kahit na hindi ko naman siya inimbitahang pumasok. Prenteng umupo ito sa ibabaw ng aking kama at nanood ng palabas sa telebisyon. Nagugutom na pala ako kaya kakain na ako ngayon. Biglang bawi ko at nauna na akong lumabas ng aking silid para magpunta sa komedor. Ayaw mo talaga yatang magpagsolo tayong dalawa sa loob ng kwarto mo. At baka hindi mo mapigilan ang iyong sarili at bigla mo na lamang akong sunggaban. Nakangising bulong ni Evan na mabilis na nakahabol sa akin sa paglalakad. Shut up! Mahina ngunit mariin ang boses na sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay inirapan ko siya. Ayaw ko mang aminin ngunit totoo ang sinabi niya na ayaw kong mapagsolo kaming dalawa sa loob ng aking silid. Dahil baka hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ngunit hindi para sunggaban siya, kundi dahil baka hindi ko mapigilan ang aking sarili na bumigay sakaling akitin niya ako ulit. Hindi naman kasi ako santo. Tao lang din ako at may pakiramdam. Baka masira ko lamang ang pinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi na ako magkakagusto sa isang playboy na katulad niya. Coward. Narinig kong sambit ni Evan bago niya ako inunahan sa paglalakad. Alam kong patungkol sa akin ang kanyang sinabi, ngunit hindi ko na lamang iyon pinansin. Mabuti naman at sasabay ka na sa amin ngayon na kumain, Ate Ana. Nakangiting kausap sa akin ni Gina nang makita niyang palapit na ako sa dining table. Ano ang ginawa ni Kuya at napilit kanyang sumabay sa amin ngayon? Tanong nito. Hindi kasi ako mahiling sumabay sa kanila sa pagkain. Madalas nauuna ako at kung minsan naman ay sadyang nagpapahuli akong kumain. Hindi ko siya pinilit, my dear sister. Gusto lang niya ako makasabay sa pagkain kaya sumabay siya ngayon. Nakangising sagot ni Evan sa kapatid kahit na hindi naman ito ang kinakausap. Pagkatapos ay kinindatan ako. Isang matalim na irap ang iginanti ko sa kanya dahil sa sinabi niya at sa ginawang pagkindat sa akin. Ngunit ang simpleng pagkindat na ginawa niya ay biglang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Nagtataka na talaga ako sa aking sarili. Madalas ay bumibilis ang tibok ng aking puso kapag kinakausap niya ako. Hindi naman nangyari sa akin ng ganito kapag kinakausap ako ni Dwayne. At kahit noong kami pa ni Castro. Ang cute niya namang tignan, Kuya, Ate Ana. Tila kinikilig na wika ni Gina.
na pinagdao pa nito ang mga palad sa tapat ng dibdib. Napangisi si Evan sa sinabi ng kapatid, samantalang ipinalibot ko na lamang ang aking eyeballs at hindi na pinansin pa ang magkapatid. Pilit kong itinoon ang aking konsentrasyon sa masasarap na pagkaing nasa harapan ko. Ngunit talagang nananadya si Evan. Dahil kahit na kumakain ito, ay hindi inihihiwalay sa akin ang kanyang mga paningin. Nang hindi na ako makatiis, ay pabagsak na inilapag ko sa pinggan ng aking kutsara. Pwede bang lubayan mo ako ng tingin dahil nakakailang? Masama ang tingin na sabi ko sa kanya. Ngunit sa halip na mapahiya, ay ngumisi pa sa akin ng hudyo. Ayoko. Yun kasi talaga ang gusto kong mangyari, Ana. Ang mailang ka sa akin. Dahil kapag naiilang sa akin ay palagi mong papansinin ang aking presensya. Lagi mo akong maiisip at ang mga nakakailang kong tingin sa'yo. At hindi magtatagal, ang pagkailang mo ay mauuwi sa paggugusto mo sa akin. Diretsahang sagot ni Evan. Hindi ko malaman kung nagsasabi ba siya ng totoo o iniinis lamang niya ako. Ngunit muli itong nagtagumpay na pabilisin ang pintig ng aking puso. Oh my! Don't tell me na may gusto ka kay Ate Ana, Kuya Evan. Siya na ba ang magiging huling girlfriend mo, Kuya? Ang aming magiging future sister-in-law ni Kuya Adzal? Namimilog ang mga matang tanong ni Gina sa nakatatandang kapatid. Hindi ko maiwasan ang pumulahan ng aking muka dahil sa tanong ni Gina. Mukhang hindi ito tututol sakaling magkaroon kami ng relasyon ng kanyang kuya. Depende. Kung si Ana na ba ang magiging huling girlfriend ko ay nakadepende sa kanyang performance kapag naging girlfriend ko na siya. Nakangising sagot ni Evan sa kanyang nakababatang kapatid. Mukhang pinagtitripan lang yata niya ako dahil alam niyang hindi ako komportable sa pinag-uusapan nilang magkapatid at makikita iyon sa mukha kong pulang-pula. Pwede bang wag ninyo akong pag-usapan? Baka nakakalimutan yung nasa harapan niyo lang ako. Inis na sit ako sa magkapatid para kahit papaano ay matakpan ko ang pagkailang na aking nararamdaman. So gusto kong iparinig sa iyo ang pinag-uusapan namin ni Gina para galingan mo ang performance mo at ikaw ang manalo. Sagot ni Evan sa akin na lalong lumawak pa ang pagkakangisi. Mukhang nag-e-enjoy itong makita na napapahiya ako kaya mas lalo lamang niya akong inaasar na sinasang-ayon na naman ni Gina. Magkapatid nga silang dalawa, parehong nakakagigil. Sa inis ko ay bigla akong napatayo sa aking kinaupuan. Hindi ako magkakagusto sa iyo, Evan. Kaya wala kang performance na aabangan. Nakairap na sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay bigla na lamang ako nag-walk out sa harapan ng mesa. Sabi ko na nga ba't hindi na ako sasabay sa kanilang kumain dahil tiyak na mawawalan lang ako ng ganang kumain. Babawiin mo rin ang sinabi mong yan, Ana. Alam ko na magkakagusto ka rin sa akin. Hindi mo ba napansin na tinawag mo ko ngayon sa aking pangalan at hindi Mr. Villamor? Iyan na ang umpisa ng pagkakagusto mo sa akin. Aabangan ko ang performance mo. Pahabol na sigaw ni Evan. Pagkatapos ay binuntutan nito ng tawa ang sinabi. Kaya mas lalo lamang akong nanggigil sa inis. Inis ay sinarado ko ng malakas ang aking pintuan. Mukhang nagkamali yata ako na tinanggap ko pa muli ang trabahong ito. At mukhang hindi lamang buhay ni Evan ang delikado. Kaya dapat kong bantayan, kundi pati na rin ang aking puso. Naninilikadong mahulog ng tuluyan sa pasaway at playboy na si Evan Villamor. It's my day off today. Wala sana akong balak mag-day off. Ngunit kunulit ako ni Ninong para makipag-blind date sa anak daw ng kaibigan nito. Hindi ko siya nahindian dahil hindi niya ako tinigilan sa pangungulit hanggang hindi ako pumapayag. Matutulog ni lamang ako ay tatawag pa siya para kulitin ako. Kaya sa bandang huli ay napapayag din ako ni Ninong na makipag-blind date sa binatang anak ng kaibigan na Riley daw ang pangalan. Ang plano ko ay saglit lamang ako makikipag-usap kay Riley. Tapos ay paprangkahin ko na siya sakaling makitaan ko siya na gusto niyang palawigin pa ang aming pagkikita. Nagpasya akong sa bahay na lamang maliligo dahil mamayang gabi pa naman ang aming date. Paglabas ko sa sala ay nadatnan kong nakasimangot si Evan habang prenting nakaupo sa couch. Bumalik ka agad ng maaga. Kausap sa akin ni Evan nang makita niya akong bumaba ng hagdan. Baka bukas na ako ng umaga makabalik sa bahay ninyo, Mr. Villamor. Sagot ko sa kanya. Kapag naisip mong lumabas ay magsama ka ng 10 bodyguard. Tugon ko rin na lalong nagpasimangot sa binata. I'm not weak and vulnerable, Ana. Kaya hindi ko kailangan ng sobrang daming bodyguard. Sagot nito na hindi pa rin nawawala ang pagkakalukot ng muka. At saka pwede bang Evan na lang ang itawag mo sa akin at wag ng Mr. Villamor?
Pakiramdam ko yung tatay ko ang kausap mo at nakikita mo kapag tinatawag mo ako ng ganyan. Dugtong pa nito. Tumaas ang kilay ko sa kanyang sinabi. 10 bodyguard, Mr. Villamor. Mariin ang tono na sabi ko sa kanya at hindi ko pinansin ang huling sinabi niya. Okay, 10 kahit 20 pa yan, I agree. Pero ang sinabi ko na tawagin mo na lamang ako sa aking pangalan ay dapat mong sundin. Kung hindi ay hindi ko susundin ang sinabi mo. Naghahamon ng anyo na wika nito. Huminga ako ng malalim sabay irap sa kanya. Oo na Evan, ano masaya ka na? Saka pa lamang itong ngumiti nang banggitin ko ang pangalan niya. Ganyan nga, mas magandang pakinggan. Bumibilis ang tibok ng aking puso kapag binabanggit mo ang pangalan ko. Ewan ko lang kung napapansin mo ngunit ilang beses mo na akong tinawag sa aking pangalan. Ipinalibot ko na lamang ang aking mga eyeball. Pagkatapos ay tinilikuran ko na siya at naglakad palabas ng bahay nila. Ginawa ko ito dahil biglang bumilis ang tibok ng aking puso sa ginawa niyang pagngiti sa akin at sa kanyang sinabi. Ana, pigilan mo ang sarili mo kung ayaw mong masaktan ka sa bandang huli. Alam mo kung anong klaseng lalaki yan. Matamis siyang magsalita kaya huwag kang magpadala. 6:00 pa lamang ay nasa loob na ako ng Chinese restaurant para makipagkita kay Riley. Akala ko ay ako ang nauna sa aming dalawa sa lugar ng pagkikitaan namin. Dahil 6:30 pa naman ang usapan namin ni Ninong. Ngunit nagulat ako na makita kong nakaupo na ito sa upuang nakareserve para sa aming dalawa. Mr. Riley David? Nag-aalalang tanong ko sa kanya na bahagyang nakayuko at tumiti pa sa cellphone nito. Miss Ana, kagandahan. Ganting tanong naman niya sa akin nang magangat siya ng paningin. Nang tumungo ako ay saka pa lamang siyang ngumiti ng maluwag. Tumayo ito at pinaghila ako ng mauupuan. Mukhang friendly at gentleman. Unlike Evan, na turingang playboy pero tila hindi marunong magdala ng babae. Guwapo at may sense of humor si Riley. Hindi ito boring kausap. Kaya naman ang bala kong saglit na pakikipag-usap ay hindi nangyari. Nalibang ako sa pag-uusap naming dalawa. Kaya hindi ko na malaya na natapos na pala kaming kumain. Hindi ko alam kung kailan ako huling nag-enjoy sa company ng isang lalaki. Maliban syempre sa kaibigan kong si Dwayne. Madalas kasing nakikipag-flirt lamang ako sa mga lalaking nakakausap ko. Kahit nga mga binatang kasamahan ko sa department namin, ay madalas nag-flirt sa akin kapag nakikipag-usap sa akin. I enjoy your company, Riley. Nakangiting sabi ko sa kanya, matapos magpunas ng table napkin sa akin bibig. Me too, Ana. Kapag may time ka ay pwedeng ayain ulit kitang lumabas as friends? Sabi niya. Why not? Mabilis kong sagot. Hindi ito katulad ng ibang lalaki. Kaya hindi masama na makipagkaibigan sa kanya. Ngunit hanggang kaibigan lamang ang kaya kong ibigay sa kanya. At sa tingin ko, yun lang din naman ang gusto niya sa akin. Hindi sinasadyang lumipad ang tingin ko papunta sa likuran ni Riley. Sa taong nakaupo sa pangdalawahang mesa at may kasamang isang magandang babae na walang iba kundi si Evan. Madilim ang anyo nito at naniningkit ang mga mata habang nakatingin sa akin. Agad na naglaho ang ngiti sa mga labi ko at bahagyang napasimangot. Sinasabi ko na nga hindi totoo ang mga pinapakita niya sa akin. Mabuti na lamang at hindi ko siya pinaniwalaan dahil kung nagpadala lamang ako sa mga pangaakit niya sa akin at nakakalitong mga salita, ay tiyak na magiging katawa-tawa lamang ako sa harapan niya. Once a playboy, always a playboy. Mahina ang boses na sabi ko sa naiinis na tono. What's wrong, Ana? Are you saying something? Nagtatakang tanong ni Riley na napansin ang biglang pagbabago ng aking mood. Nothing. May nakita lang akong insekto na hindi ko nagustuhan. Pagkakaila ko sa kanya. May nakita kang insekto sa loob ng restaurant na to? Hindi makapaniwalang tanong ni Riley na talagang literal na insekto ang iniisip nitong nakita ko. Ang mabuti pa ay umalis na tayo at sa susunod ay mas mahaba pa ang oras ng pagkikita natin para makapagkwentuhan tayo ng mabuti. Ngumiti lamang ako at tumango sa kanya. Nauna na itong tumayo sa kinaupuan at pagkatapos ay lumapit sa akin para alalayan ako sa pagtayo. Talagang tunay na gentleman ito. Muli akong napatingin kay Evan at mas lalong dumilim ang mukha nito habang nakatingin sa amin. Maya-maya pa'y pabigla itong tumayo at walang paalam na iniwan ng babaeng kasama na napapailing lamang sa ginawa ng kadate nito. Agad namang nagsipagtayuan ang mga bodyguard na isinama nito. Nakaupo lamang sa kabilang mesa. Ano kayang iniisip niya ngayon? Hindi ko napigilang itanong sa isip ko. Ano ka ba, Ana?
Bakit mo iniisip ko anong iniisip ng playboy na yun? Mabuti ngang nakita kanyang may kasamang ibang lalaki para tigilan na niya ang ginagawang pang-aakit sa'yo. Bigla namang kontra ng isang munting tinig na bigla na lamang sumulpot sa aking utak. Malakas kong ipinilig ang aking ulo para maalis ang unang naisip ko. Mas pinili kong sundin ang sinabi ng munting tinig na iyon. Hindi pa sumisikat ang araw ay nasa tapat na ako ng gate sa bahay ng mga Villamor. Agad akong pinagbuksan ang gate ng mga gwardya para maipasok ko ang aking kotse sa loob ng garahe. Pagbaba ko ay nilapitan ko si Pido na isa sa mga tagabukas ng gate. Wala ba kayong napansin na kahina-hinalang tao na umalagid malapit sa bahay ng boss natin? Tanong ko kay Pido, pati na rin sa iba pang gwardyang naka-duty. Wala, Ana, huwag kang mag-alala dahil tinatalasan namin ang aming mga paningin. At kung sakaling may mapansin kaming kahina-hinalang tao ay agad naming ire-report sa'yo. Nakangiting sagot ni Pido. Good, satisfied kong sagot. Sige, papasok na ako sa loob. Paalam ko sa kanila. Sumaludo sa akin si Pido, pati na rin mga kasama nito, bago ko sila tinalikuran para pumasok na ako sa loob ng bahay. Masyadong maaga pa at siguradong naghihilik pa ngayon si Evan, kaya nagpa siya akong mahiga na lang muna saglit pagkapasok ko sa aking silid. Ngunit ang saglit na sinabi ko'y humaba dahil nakatulog ako ng mahimbing. Magna 9:30 na ng umaga nang magising ako. Agad akong napabalikwas ng bangon at dali-daling inayos ko ang aking sarili. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas na ako ng silid. Good morning, Ana! Nakangiting bati sa akin ni Sonia nang magtungo ako sa kusina para magtimpla ng kape. Good morning! May bahagyang ngiti na sagot ko sa kanya. Ang Sir Evan mo, gising na ba o tulog pa? Tanong ko kay Sonia. Hindi ko alam kung sisitahin niya ako tungkol sa nakita niyang may kadate ako kagabi o hindi. Siguro hindi niya ako sisitahin at baka nga hindi niya ako kausapin. Nasa pool po at naliligo. Mabilis itong sagot. May kasama? Naisip kong itanong. Baka kasama ng binata ang babaeng kasama nito kagabi. Bagong girlfriend siguro. Ngunit basta na lamang nitong iniwan ng babae kagabi. Kung sa akin ginawa yun ng lalaki, ay hindi ko na siya kakausapin. Wala, nag-iisa lamang siyang naliligo. Sagot ni Sonia. Pakidala naman kay Sir Evan tong breakfast niya at hindi pa siya nag-aalmusal. Pakiusap ni Sonia. Inilapag nito ang mesa ng mga pagkaing dadalhin ko na nakalagay sa plato at platito. Sinangag na kanin, chicken tocino, pinaritong daing na bangus, isang basong orange juice at isang malaking hiwa ng hinog na papaya. Inilagay ko iyon sa isang tray at dinala papunta kay Evan. Malayo pa lang ako ay nakikita ko na siyang nakalutang sa tubig habang nakadapa. Naisip kong nagpo-floating na naman siya. Kumunot ang aking noo nang makita kong ilang minuto na siyang nakalutang sa tubig at hindi kumikilos. Evan! Malakas kong tawag sa kanya. Kinabahan na ako nang hindi pa rin siya tumitinag. Napamura na ako nang maisip ko na baka nalulunod na ito. Nang hindi pa rin ito gumalaw ay doon na ako kinabahan. Agad kong inilapag sa mesa ang pagkain. Pagkatapos ay mabilis akong tumalon sa tubig para saklolohan siya. Baka bigla itong pinulikat habang lumalangoy. Nang makalapit ako sa kanya, ay agad ko siyang hinila paakyat sa pool. Inihiga ko siya sa gilid ng swimming pool at tinapik-tapik ng malakas ang kanyang mga pisngi. Evan! Gumising ka! Evan! Kahit anong tawag ko sa pangalan niya at tapik sa kanyang pisngi, ay hindi pa rin ito minumulat ang mga mata, kaya nagpanik na ako. Nakaramdam ako ng labis na pag-aalala. Kasalanan ko kapag may masamang nangyari sa kanya. Dapat ay nasa paligid lamang niya ako habang naliligo siya, para agad ko siyang saklolohan sa ganitong sitwasyon. Diniinan ko ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay pinisil ko ang kanyang ilong at ibinuka ang kanyang mga labi para lagyan ko siya ng hangin. Hinipan ko ang kanyang bibig para mapasukan ng hangin ang kanyang baga. Sa pangalawang beses na pagbuga ko ng hangin sa kanyang bibig, ay nagulat na lamang ako nang bigla na lamang may kamay na humawak sa aking batok at idiniin pang lalo ang pagkakalapat ng aking labi sa labi ng binata na siya ring may-ari ng kamay na yun. Hindi agad ako nakakilos sa pagkabigla na sinamantala naman ito at sinibasib pa ng halik ang aking mga nakaawang na labi. Nang makabawi na ako sa pagkabigla ay agad ko siyang tinulak at tinangka kong tumayo. Ngunit mahigpit ang pagkakadiin ng isang kamay ni Evan sa aking batok. Samantalang ang isa naman itong kamay ay nakayakap sa aking likuran, kaya hindi ko magawang makawala sa kanyang yakap at halik.
Nagpanggap siyang nalulunod para makaisa sa akin at hindi man lang inalalang mararamdaman ko. Sa isiping yun ay nakaramdam ako ng inis sa kanya. Nagkaroon ako ng pagkakataong makahiwalay sa kanyang katawan nang biglang lumuwag ang pagkakayakap ng isang kamay niya sa katawan ko. Akala yata niya hindi na ako magpupumiglas, kaya niluwagan niya ang pagkakayakap sa akin. Ngunit nagkamali siya, dahil nang maramdaman ko ang biglang pagluwag ng yakap niya sa akin, ay sinamantala ko iyon at binigyan ko siya ng malakas na suntok sa sikmura. Tuluyan niya akong pinakawalan, kaya agad akong tumayo at tinapunan siya ng masamang tingin. "Ang bigat naman ng kamay mo, Ana!" Reklamo nito habang napapaubo at inihimas ang nasaktang dibdib. Ngunit worth it ang sakit na naramdaman ko ngayon dahil natikman ko ang malambot at matamis mong mga labi. Dugtong pa nito habang bumabangon mula sa pagkakahiga sa gilid ng pool. Sa inis ko sa kanya, binigyan ko pa siya ng isang may kalakasang sipa sa tagiliran. "Sa susunod na gawin mo ulit ang ganitong tricks, ay hindi lang yan ang matitikman mo sa akin." Galit na banta ko sa kanya. Pagkatapos ay marahas na pinahid ko ng likuran ng aking palad ang aking mga labi. "Ginawa ko to dahil gusto kong patunayan na ako ang gusto mo at hindi ang lalaking kadate mo kagabi, na mas better ako at good choice kaysa sa kanya." Madilim ang mukha na pag-amin niya sa akin. Akala ko'y binaliwala lang niya ang nangyari kagabi, ngunit hindi pala. "So ano, may napatunayan ka ba?" Inis na tanong ko sa kanya. "Para sabihin ko sa'yo, walang-wala ka sa kalingkingan niya. Mabait, gentleman, at higit sa lahat ay hindi siya playboy na katulad mo." Dugtong ko pa. Naningkit ang mga mata nito at biglang ikinuyom ang mga kamao, ngunit hindi naman nagsalita. Sa halip ay tinalikuran niya ako at walang paalam na naglakad papasok sa loob ng bahay. Nasundan ko na lamang siya ng tingin habang nag-iisip kung sumobra ba ako o masakit ang mga salitang sinabi ko sa kanya. Ngunit naisip ko na bagay lamang sa kanya mga sinabi ko dahil nag-alala talaga ako ng labis sa kanya kanina at wala siyang pakialam sa mararamdaman ko. Basta't may mapatunayan lamang siya. Mula sa kinahihigaan kong kama ay napabangon ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagkatok sa labas ng pintuan ng aking silid. Mabilis akong bumangon sa kama para pagbuksan ng kumakatok. Ngunit bigla akong napahinto sa paglapit sa pintuan at napatitig na lamang doon. Naisip ko na baka si Ewan ang kumakatok. Magmula nang mangyari ang pagkukunwari nitong pagkalunod kahapon ng umaga, ay hindi pa kami nagkakausap. Hindi dahil ayoko makipag-usap sa kanya, kundi dahil siya mismo ang ayaw makipag-usap sa akin. Mukhang nasaktan talaga siya sa mga sinabi ko sa kanya kahapon. Baka nga dinibdib pa nito ang mga bagay na iyon. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago ipinagpatuloy ang paglapit sa pintuan. Ano naman ngayon kung si Ewan ang kumakatok? Alangan naman na hindi kami magpansinan. Gayong palagi kaming magkakasama dahil binabantayan ko ang kaligtasan niya. Nang buksan ko ang pintuan ay nakahinga ko ng maluwag nang makita kong si Aida pala ang kumakatok sa pintuan. Isa sa mga katulong ng mga Villamor sa bahay nila. "May lakad daw kayo, Ana. Ihintayin ka na lamang niya sa kotse," sabi sa akin ni Aida. Tumango lamang ako at hindi ito sinagot.